patuloy na nakasubaybay sa The Working President. Isang magandang programa ng ating pamahalaan ang tinatawag na second cropping sa panahon ng tag-ulan. Para sa mga nakamiss ng segment patungkol sa Quick Turnaround Program dyan sa Bulacan, handog ng Department of Agriculture at NEO-OPRIS, muli namin inihahandog sa inyo ang 2 thumbs up na programang pang magsasaka dito sa Approve. Bagamat nagkaroon ng price crisis sa bigas nitong mga nakarang buwan, matatag ang paninindigan ng kagawaran ng agrikultura na sapat ang supply ng bigas sa buong bansa hanggang matapos ang taong ito. Ito ay dahil na rin sa mga makabagong programang pang magsasaka na ipinatutupad ng Panguluhang Arroyo sa pamamagitan ng kagawaran ng agrikultura sa pamumuno ni Kalihim Arthur Yap. Isa na dito ang QTA o Quick Turnaround Program. Ang programa po ng mahal na Pangulo when it comes to increasing rice production, kailangan po talaga ang pinaka-basic investment na kailangan gawin natin at hindi po pwede itong mapatid. Dapat tuloy-tuloy po ang pamumuhunan dito, yung pagpapagawa po ng mga patubigan natin. Dapat po natin tandaan na kapag walang tubig, wala pong palay. Dahil sa lahat po ng crops, ang palay po ang pinakamatinding gumamit ng tubig. 5,000 liters to produce 1 kilo of rice. 20 drums of water to produce 1 kilo of rice. Pero kung may tubig ka, kung wala ka namang magandang binhi, sayang rin. Kaya meron tayong programa ngayon na nagbibigay tayo ng magagandang binhi at sinusuportahan natin ang mga seed growers. Kaya nga yung buying price ng seed ay inakyat na natin. At pag may tubig ka, tsaka maganda po yung binhi, talagang magki-quick turnaround ka. Yan yung programang binabanggit natin ngayon na magsisingit ka. Magsisingit ka ng isang tanim, ng isang ani. And itatiming mo yan sa panahon na wala pa yung bagyo. Kaya ang importante dyan, 2 years in the making yan dahil mag-a-adjust ka ng planting season. Sa Central Luzon, kaagapay ng kagawaran ng agrikultura ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems na nakabase sa Cabanatuan City. Itong QTA na ito, kung tawagin ito yung Quick Turnaround Program, ito ang kaunanahang programa nga nilusad ng Department of Agriculture sa pumuno ng ating mahal na sekretary. At ito ay, kung tawagin ito yung singit o pangatlong pagtatanim ng ating mga magsaka. At dito sa atin sa UPRIS ay ngayon pa lamang gagawin ito at alam namin na malaking kapakipakinabang ito sa ating pamahalaan sa pagdadagdag ng rice production para sa ating bansa. Walang tigil din ang pag-ayuda ni Engineer Nanggel sa mga magsasaka ng buong Central Luzon. Dahil sa kanilang maayos na patubig ay umabot na ito sa lalawigan ng Bulacan, kung saan nakinabang na sa programang Quick Turnaround ang mga magsasaka doon. Kung sa 6 billion na sinasabi ni Secretary kanina, nakaparte kami dito sa UPRIS ng humigit kumulang sa 25 million yung unang release sa amin. At ito ay, yung 15 million dito ay kinonsentrate ko rito sa may parte ng District 4 na ito ngang parte ng San Ildefonso, San Miguel at saka Candaba. Yan ang ating pag-concentrate ng 15 million. At dito ay sa San Ildefonso ay meron humigit kumulang sa 1,000 hektarya ang ating i-restore na area. Kanya yung hinihingi ni Secretary natin na 1,000 hectares para dito sa Bulacan ay kaya nating ibigay at masusustinihan ng pondo. Personal ding pinangunahan ni Kalihim Yap ang pag-ani ng mga magsasaka sa San Ildefonso, Bulacan nitong nakaraang buwan ng Hulyo. Malaki rin ang pasasalamat ng mga magsasaka sa programang ito dahil sa tagal na raw nilang nagsasaka, ngayon lamang sila umani ng 3 beses. Sa estimate namin ng Department of Agriculture, in the next 3 to 4 years, pag na-adjust yung ating mga irrigated at restored areas, dahil sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng pondo ng mahal na Pangulo, yung kanyang 6 billion a year every year na pagpapagawa ng ating mga sirang sakahan, mga service areas na hindi na desilt, bumiyak na yung mga concrete line, yung mga kanal, sira yung mga gates, sira yung mga holding
yung mga holding tanks na yan. Pag napagawa niyo po lahat yan, ang estimate po natin, kaya natin mag-quick turnaround ng close to 500,000 hectares in the next 5 years. At napakalaking tulong yan. Isipin niyo po, hindi naman po lumalaki ang Pilipinas, pero magkakaroon ka ng karagdagan na 500,000 hectares within the next 5 years. Napakalaking bagay yan. Nagdagdag ka ng ani sa ating bansa. Nagdagdag tayo ng volume na produksyon para sa ating bansang Pilipinas. Salamat kay Pangulo dahil na ito pong aking pinakahihintay, nakakampan ko na sa pamamagitan ninyo. Kaya marami pong salamat sa inyo, Pangulo. Ang NIA UPRIIS naman ay patuloy ang pagbibigay ng sapat na patubig sa mga magsasaka. Patunay dito ang pagsasaayos sa mga irrigation canals at imbakan ng tubig. Yung Aulo Dam ay katatapos lang yun ng September at ito ay umabot sa mga 250 million pesos. At ito ay nakapagpapatubig ng 1,200 hectares. Ngayon, yung repair naman ng Baca Dam na nakita natin kahapon, ay ito ay umaabot sa 12 million. Ito yung rubber dam dati, nasira ito dahil sa 25 years lamang ang lifespan nito, kaya ito pinalitan natin ng concrete structure. Nakakatuwa nga dahil sa ngayon ay nagkaroon ng katuparan yung ating mga pangarap na magawa na nga itong Baca Dam. Noong nakaraang taon kasi, nung pumunta rito sa lugar na ito, sa Secretariat, pagkatapos nasundan naman nung pagdating ng ating mahal na Pangulo dyan sa Aulo, isa yan sa kanyang ipinangako na ipagagawa itong Baca Dam na ito. Kaya ito, ginagawa na, inumpisa na natin, at hopefully, sa lalong madaling panahon, mayayari na natin. Lubos din ang pasasalamat ng mga miyembro ng Irrigators Association sa buong lalawigan. Malaking bagay sapagkat gustong nagawa yan, talagang yung nasasakupan naming mga area, magkakaroon ng sapat na tubig na para makadaloy. At pag nakapagtanim ng maganda at daloy ng tubig, maganda rin ang aanihin. Itong pagkasira ng aming dam na ito, medyo naatraso kami ng pagtatanim sa ngayon. Pero dala naman ng pagbibigay sa amin ni Presidente ng tulong ni Secretariat para bigyan kami ng pondo sa pagpapagawa nitong aming Baca Dam. Malaking tulong sa magsasaka pag ito nayari namin dito sa hinaharap na lalo dito sa dry season. Ano man ang suliraning kaharapin ng mga dakilang hanay ng magsasaka, basta't kaagapay ang kagawaran ng Agrikultura at National Irrigation Administration, patuloy lamang nila itong malalampasan at mapagtatagumpayan. Alam nyo, ang krisis po ay nasa issue kasi ng halaga. Dahil po walang tigil ang pag-akyat ng presyo ng langis sa buong mundo. Pagkatapos tuloy-tuloy po yung paggamit ng mais at ibang mga rice na food staples sa ibang parte ng mundo, tuloy ang lakas ng demand ngayon sa bigas. So malakas ang demand sa bigas, mataas pa ang presyo ng urea, fertilizers, oil-based products, tuloy-tuloy yung pag-akyat ng presyo. So yung supply nandun sa mundo, bagamat talagang tight yung supply, pero mas matindi yung pag-akyat ng presyo. Kaya nga iibsan natin, lalampasan natin yan. Pag tuloy-tuloy ang production ng bansang Pilipinas, makakapag-stabila tayo ng presyo, makakapag-stabila tayo ng supply. Ito ay napakaganda po ng ating programa sa Department of Agriculture at ito po ay talaga makatutulong sa ating mamagsaka itong Quick Turnaround Program na pangatlong ani sa loob po ng isang taon. 2 ani lang po tayo sa loob ng isang taon, yung dry and wet. Pero sa ngayon po ay magkakaroon na po tayo ng quick turnaround o pangatlong ani. Basta't po ito ay naging matagumpay sa pag-aayos at kapagplano pong mabuti kami sa NIA at sa Department of Agriculture, ay napalaki pong tulong ito. Katulad po rito sa nasasakupan ko, hingmig tumulong po sa 50,000 hectares ang dagdag na area doon sa 200,000 hektarya na aking mapapatubigan sa loob ng dry and wet sa loob ng isang taon. Kaya mahal na Pangulo, suportahan po ang ating programa sa Quick Turnaround at kami po sa NIA ay nakahanda pong tumulong at gagawin po lahat namin ang magagawa namin para maging matagumpay ang programa natin sa agrikultura at sa rice production. Maraming po salamat.
Next week, abangan nyo ang mga bagong irrigation projects ng NEO-OPRIS at Kaseknan Multipurpose Irrigation and Power Projects na magdaragdag ng mga lupang sakahan sa mga bayan ng Palayan at Peñaranda. Don't go away, magbabalikan The Working President.